nga ba makapag-loan sa SSS? Pag-uusapan natin in this video yung mga requirements, yung mga qualifiers, at yung iba pang mga dapat malaman sa pag-loan dito sa SSS. By the way, kung first time mo sa channel natin gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Dito sa SSS, pwede kang mag-apply ng loan online lang. Pwede mong gamitin yung computer or tablet mo or pwede rin naman yung cellphone mo. Basta pumunta lang sa website ng SSS at mag-apply ng loan. Kadalasan ang ina-apply natin ay salary loan at ang loanable amount ay makikita agad dito. Ang pinakamataas na pwedeng i-loan ay 40,000 pesos pero depende yan sa naging contribution or hulog mo sa SSS. Mamaya pag-usapan pa natin yan. Very quick, ano ba yung iba pang loan na pwede sa SSS? Pwede rin yung calamity loan katulad nito. Pero depende lang yan kung sa lugar ninyo ay pwede or inalaw ang calamity loan. Kadalasan, dinedeclare na nasa state of calamity yung lugar na yon para ma-allow itong pag-apply sa calamity loan. Wala dapat kayong makikitang error message kung sakaling qualified kayo for calamity loan. Pwede rin naman ang pension loan, pero obviously, applicable lang to para sa mga nagpe-pension. Ngayon, kung meron kayong loan dati pa na hindi nyo nabayaran at gusto nyong iwasan or wag na lang magkaroon ng penalty yon, pwede nyong i-apply itong Consolidation of Past Due Loan with Condonation of Penalty Program. Ibig sabihin, katulad ng nasabi natin kanina, is pwede mong bayaran yung loan mo ulit at tatanggalin na yung penalty para doon. Pero dahil wala akong short-term loan dati, hindi ko kailangan mag-apply ng condonation para doon. Meron kaming ginawang hiwalay na tutorial video kung paano nga ba mag-apply ng loan condonation kung sakali na meron na kayong loan dati na matagal nang hindi pa nababayaran. Ngayon, balik tayo dito sa apply for salary loan. Makita nyo agad dito kung qualified kayo, pwede na kayo mag-proceed sa mga next step. At sa video nga na to, pag-usapan natin, sino-sino ba yung qualified dito sa SSS loan? Para malaman kung sino yung mga pwede lang makapag-loan, nandito yan mismo sa website ng SSS. Kailangan meron kang at least 36 monthly contribution para sa isang buwan na loan. Ibig sabihin, 20,000 pesos ang pwede mong ma-loan. Pero kung naka at least 72 monthly contribution ka na, pwede na yung 2 months loan o up to 40,000 pesos, katulad ng nakikita natin dito. Para malaman yung contribution mo, pumunta lang sa inquiry at contributions. Mula dito, mabibilang mo na o dito sa bandang baba, malalaman mo na kung nakailang contribution ka na ba sa SSS. At dahil 76 na to, lagpas sa hinihingi dito o sa requirement ng SSS, pwede nang mag-loan. At bukod pa dyan, hindi ko mo naka 72 monthly contribution ka na ay pwede na. Dahil yung nakaraang 6 o yung huling 6 na hulog mo ay dapat nangyari siya in the last 12 months kung kailan ka nag-a-apply ng loan. Katulad nito, halimbawa nag-a-apply ng loan ng June, kailangan yung at least 6 na hulog niya ay nangyari in the last 12 months. Katulad na naka-highlight dito, ito at dito. At dahil kompleto yung hulog ng last 12 months, hindi lang 6 kundi lagpas pa, which is 12 na or kompleto, eligible to para makapag-loan. At idagdag ko na din, hindi lang kasi siya nakalagay dito na dapat yung last 6 contributions mo or yung last 6 monthly contributions mo, dapat pare-pareho ng member category. Ano ibig sabihin nun? Yung hulog na to, yung last 6, ay naging contribution bilang isang employed member. Pag pumunta ako dito sa member info and then meron dito ang member details. May nakalagay dito na ang membership type ay employee. Mag-logout lang ako. At ito naman yung isang account kung saan ipakita ko lang member details. Nag-update kasi ito ng status lately lang. So, from employee, membership type, naging voluntary. Applicable din to kung sakaling pinalitan nyo rin yung status nyo, naging self-employed or naging OFW kayo. Kailangan meron kayong at least 6 contributions na gano'n yung membership type. Kung hindi, katulad dito, kapag in-apply yung loans, apply for salary loan, nakalagay dito na no 6 months SE-VM OFW contributions under current SE-VM OFW membership. Ibig sabihin yan, SE self-employed, voluntary member, or OFW. Nagkataon na nakakaisang hulog pa lang to as voluntary member. Dapat may at least 6 months contribution with the current membership type. So yun yung kailangan nating tandaan. Bottom line, merong 36 monthly contribution at least
Yung 6 na hulog doon ay nangyari in the last 12 months. At kung sakaling nagpalit kayo ng membership type, halimbawa naging employee to voluntary or kahit baliktad, voluntary to employee or naging OFW, kailangan nagkaroon muna kayo ng at least 6 months hulog under that new membership type ninyo. At kapag okay na lahat, pwede nang mag-apply ng salary loan online at pwede nang mamili kung magkano yung gustong i-loan mula dito. Ngayon alam na natin yung qualifier o yung mga dapat tandaan para mag-qualify nga naman tayo sa salary loan. This time, ano naman yung mga requirements para sa salary loan sa SSS? Ngayon kasi ang pag-apply ng loan ay online na. So dapat meron kayong online account sa SSS. Katulad nito, na-access ko yung account ko online. Pwede kong makita yung contribution ko, pwede ako mag-apply ng loan o mag-apply pa ng ibang benefits. At meron kaming ginawang hiwalay na tutorial video kung paano nga ba mag-register online. Andito yung mga dapat ninyong i-provide o yung mga requirements at yung mga detalye na dapat ninyong i-type online. Yung link to this tutorial ay nasa description or sa comment section sa baba. So yun yung unang requirements. Pangalawa naman ay dapat merong bank account na naka-enroll sa SSS online account ninyo. Ang tawag dito ay disbursement account, kung saan yung perang nilaloan nyo sa SSS ay ide-deposito or itatransfer ng SSS diretso sa bank account na in-enroll ninyo. Pag pumunta ako sa disbursement module, disbursement account enrollment module, check ko lang to, click ko tong proceed. At dito sa disbursement accounts, merong bank account na dapat nagpapakita dito. Ngayon, paano to gawin? Meron din kaming ginawang hiwalay na tutorial video kung paano nga ba mag-enroll ng SSS disbursement. Kung wala pa kayong bank account, halimbawa yung Union Bank, BPI, Land Bank, meron din kaming ginawang hiwalay na tutorial video kung paano ka nga ba magkakaroon ng Union Bank Quick Card. Libre lang namin to nakuha, walang maintaining balance, at sa SSS mismo namin siya nakuha. Yung tutorial nito ay nasa hiwalay na video din. Ngayon, gagawin nyo lang to kung wala kayong bank account or gusto nyo makakuha ng SSS Union Bank Quick Card. Napakarami kasing perks nito bukod sa walang maintaining balance ay libre nga at mabilis lang ding makuha sa SSS branch mismo. Kung interesado kayo, yung link to this video ay nasa description din sa baba or pwede nyo i-check yung page or channel namin. So yun yung requirements, dapat meron kayong SSS online account na katulad nito at yung bank account din na dapat naka-enroll sa SSS. Kung may bank account na kayo, diretso na kayo sa pag-enroll. Kung wala pa, kumuha muna ng SSS Union Bank Quick Card and then pwede nyo na siyang i-enroll sa SSS. Para katulad nito, kung gusto nyo nang mag-loan, apply for salary loan, may makikita kayo ditong bank, may account number at dito na mapo-forward yung pera mula sa SSS. So napag-usapan na natin yung requirements, sumunod naman ay magkano nga ba yung pwedeng ma-loan? Napag-usapan na natin to very quick kanina, 40,000 pesos yung pinakamataas na pwedeng i-loan. Yun ay kung nagkaroon ka ng 72 monthly contributions at least. Pero kung nakaka-36 monthly contributions ka pa lang, 1 month or up to 20,000 pesos. Pero depende pa rin yan kung magkano nga ba yung nahuhulog mo. Kung mababa yung nahuhulog mo sa SSS, pwedeng mas mababa din yung ma-loan mo sa kanila. Again, paano malaman yung loanable amount? Makikita nyo siya dito mismo sa SSS online account niyo. Hindi nyo kailangan na i-loan yung pinakamataas. Pero kung yun yung kailangan nyo or yun yung gusto ninyo, pwede nyo i-loan. Pero pwede kayong mamili ng mga amount dito. Halimbawa, ang kailangan nyo lang ay 4,000 pesos. Pwede yun yung i-loan ninyo at ipoprovide din ng SSS. At makukuha nyo nga yung pera sa mismong bank account ninyo. Pwede itong withdrawin sa ATM or sa mismong bangko. At dahil alam mo na kung magkano, pag-usapan na natin yung mismong proseso sa pag-loan online. Mabilis lang siyang gawin, lalo kung meron ka ng SSS online account. Again, pumunta lang sa loans, apply for salary loan. Ito yung makikita mo. Piliin lang yung amount na gusto mong i-loan. I-make sure na active pa rin yung bank account na naka-enroll. Kung sakaling hindi na to active, pwede ulit mag-enroll ng panibago at i-deactivate na lang yung luma. Pero kung updated pa nga ito or active pa rin tong bank account, pwede nang mag-proceed. Scroll down ko lang at click natin tong proceed. At ito yung mga information, ito yung dapat bayaran per month. Ito yung principal, ito yung interest. At ang makukuha lang natin ay nasa 3,898 out of 4,000. Again, meron siyang fee, service fee which is 1%. At meron pang tinatawag dito na advance interest or balance from previous loan kung sakaling meron man. In total, 101 yung magiging bawas dito sa ilo-loan ko.
At kapag nag-scroll down nga kayo, katulad ng na-discuss natin kanina, andito yung mga filing application, yung loanable amount, kung kailan dapat din bayaran. Also, kung eligible ka ba na mag-loan, dapat merong at least 36 posted monthly contributions sa SSS. And at the same time, from the past 12 months, kung kailan ka nag-loan, dapat meron kang at least 6 contribution. Meron ding requirements for 2 months salary loan. At meron pang mga condition dito tungkol sa mga employer kung sakaling locally employed kayo. Itong ginagawa natin ay pang voluntary kung sakaling interesado kayo na paano kung employed ako at mag-loan ako. Kailangan pa kasi ng approval ng company or ng HR ninyo. Pwede nyo i-check yung hiwalay na video na ginawa namin tungkol dyan. Again, yung link isa sa description sa baba. Proceed na tayo. Scroll down ko lang to. Oops, click ko muna tong I agree at proceed na. Basahin ang lahat ng to bago mag-proceed. I-click na ang submit and then click OK. You have successfully submitted your loan application. Loan proceeds will be credited sa disbursement account. Please take note of your transaction number, which is ito na yon. Click ko yung OK. At i-close ko lang ulit to. Close lang natin. Kapag susubukan natin mag-apply ng loan ulit, magkakaroon na ng error kasi meron tayong pending loan application. Pwede lang mag-apply ng loan kapag okay na yung existing at nabayaran na yung at least 50% nun. Punta tayo dito sa inquiry, loan info. At makikita rito yung ginawa nating transaction kanina. Ang status niya is encoded for validation. So, stop ko muna tong recording na to at mag-provide tayo ng update kapag dumating na yung pera sa mismong bank account or nagkaroon ba ng issue or additional updates tungkol sa ginagawa natin. After 1 day, nung chinek ko yung SSS online account ko, dito pa rin sa inquiry, loan info, from for encoding, naging ganito na yung status niya, disbursement through bank. Ibig sabihin, andito na yung process ng pag-forward or pag-deposit ng pera doon sa bank account ko dito sa SSS, which is yung sa BPI. Ito yung amount na mapupunta doon sa BPI. Andito pa ibang detalye kung magkano yung dapat bayaran per month at kailan mag-i-start. May 2024. Ngayon kasi ay March 2024. Para sa salary loan, i-click natin to. Andito pa yung ibang mga detalye. Pag nagkaroon na ng mga payments doon sa loan, magkakaroon na rin ng information dito sa bandang baba. In summary, March 5, nag-apply ng loan sa SSS Online. March 6, na-approve ng SSS. March 7, nagpakita na yung pera dito sa disbursement account. At ganun kadali mag-apply ng salary loan dito sa SSS. Meron kaming ginawang hiwalay ng mga tutorial videos kung paano nga babayaran to monthly. Pwede nyong i-check yung page or channel namin dyan o itong mga video na nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!